Hello guys, ito yung pang 3 episode ko. Yan, lumipat lang tayo ng location. Andito tayo ngayon sa swing. Ayan. Tika lang, baka mahilo kayo. Nakakahilo. Nag-move ako. Ingay naman ng anak ko. Ayan, tapos na siya mag-ingay. Lumipat tayo ng dito sa labas. So ngayon yung pag-uusapan natin, ano ba yung So, bigyan ko kayo ng ano ba yung magandang gawin pag mag-aasawa ka ng foreigner? Ano ba yung, importante kasi yung communication or planning. Kasi kung papasok na kayo sa, iba pa lang kasi guys yung mag-boyfriend pa lang kayo, chat pa lang kayo, tapos papadalhan ka lang niya ng allowance, and iba yon sa kung magsasama na talaga kayo dito, kasi doon nagkakasubukan yung relasyon pag magkasama na kayo dito sa Amerika, sa isang bubong at wala ka na sa bansa mo. Doon lumalabas lahat. Doon pala malaman hindi na pala siya mabait. Charot. Hindi sa tinatakot kita, pero doon talaga maraming naghihiwalay. Kaya maraming Pinay dito na ilang taon lang sila dito naghihiwalay na ng asawa nila. Kasi sa una pa lang, yung kulang sa kanila would say yung communication at yung planning. Sa una pa lang na ng relasyon, hindi nila na pag-usapan yung kung ano ba yung dapat gawin. Halimbawa, yung sa mostly finances. Hindi kasi kung nasa Manila ka pa, may pa-allowance si Apam. Pagdating mo dito, pinagtrabaho ka na. Tapos, dapat nasa Manila ka pa lang, napag-uusapan na yan. Kasi hindi yung pagdating mo dito, na-surprise ka. Mahal pala ang bilihin at kailangan mo palang mag-ambag sa bahay. Ay nako, di ka na inform. O, di ba? Hindi lang naman pera yung issue. Pero yan talaga yung unang-una. Pagdating mo dito, hindi ka nabibigyan ng pera. So, wala ka ng pa-allowance. Tapos, sasabihin niya na, maghanap ka ng trabaho. Ayan, magtrabaho ka na. Tapos, so, syempre, ayan, trabaho, tapos yung pagtulong mo, yung cultural differences, yung pagtulong mo sa pamilya mo sa Pilipinas. Kasi yung family mo sa Pinas, nag-i-expect ng padala kasi nga, nasa Amerika ka, marami kang pera dito. Tapos, hindi mo sinabi sa apam mo. So, nagka-problema kayo. Tapos, so ayan, yung finances, yung mga pa-allowance, ganon, mga cultural differences, papasok dyan yung padala-padala sa Pinas, at saka yung anak. Kasi dito, malaking issue yung hindi gaya sa atin na, gigising ko one day, buntis ka na. Okay lang. Dito hindi. Yung iba, gusto mo ng maghiwalay na lang tayo kasi ayaw ko ng anak. Di ba? May mga ganon dito. So, bago mo pakasalan si Apam, i-open mo yung topic na yan. At least yung 3 na sasabihin, ano ba, pagdating ko ng Amerika, anong gagawin ko? Ayan. Ano ba yung gusto mo? Kung dapat at least mag-meet kayo halfway. Yung sasabihin niya sa'yo, okay, pagdating mo Amerika, wala ka ng allowance, magtratrabaho ka na para kumita ka ng sarili mong pera. Or kung mag-aambag ka, syempre kung mag-agree ka, di nasa iyo naman yan. At sasabihin niya, sasabihin mo, paano yung papadala ko sa Pinas? Kasi sa kanila, hindi uso yung tulong-tulong sa pamilya. Sa atin, iba. So, sasabihin mo din na, okay, mapadala ko sa Pinas, ganito, ganyan. So, dapat i-open mo yan siya. Yan, hindi mo siya gugulatin pagdating mo dito. Dapat pa lang, alam niya na may mga obligasyon ka sa Pilipinas. Tapos, sige, pangatlo, ilan ba yung gusto mong anak? Gusto mo ba na mag-anak? Gusto niya ba mag-anak?
Kasi maraming foreigner ayaw mag-anak. Gusto nila aso. Gusto nila mga pets na lang. Madaming dito ano. Kasi yung pets dito, magastos lang din naman. Parang bata. So kasi kami nga, sa pamilya ko, wala kaming pusa, wala kaming aso. Kasi lagi kaming umaalis. So mag-hire pa kami ng mga taga-alaga. So hindi kami pwede mag-pets. So kami ng mag-asawa, nag-agree kami na wala kaming mga bata hindi pa sila nag-agree, pero sabi namin pwede sila pag wala na sila dito sa pudera namin, lumayas na sila. So matagal pa sila magkaroon ng aso at pusa pag 18 pa sila. Kasi kami mag-asawa ko, napag-usapan namin na ako, personally, ayaw ko maglinis ng dumi ng aso at pusa. Saka may carpet, ay nako, mga buhok-buhok. Sabi ko hindi ko kaya kasi malaking obligasyon dito mag-aso. Mag-ano ng pusa, talagang para kang nag-alaga ng bata. So parehas kami nag-said no ng asawa ko, hindi tayo pwedeng ganyan kasi lagi tayong gumagala. So nag-agree kami mag-asawa. Yung mga anak namin hindi nag-a-agree kasi gusto nila. Sabi namin, sige, pag-itin nyo, lalayas kayo sa bahay, mag-alaga kayo ng aso at pusa, obligasyon yan. Dadalhin mo pa yan sa doktor. So yun. So maraming pamilya dito guys na ayaw nila ng bata pero may mga ganyan sila. Ikaw ba, open ka sa ganyan? Kasi I love dog and cats too. Kaso lang, malaki talaga siyang responsibilidad at malaking gastos. So, lalo na, kasi dito may mga hotel ng aso. Ihuhotel mo yan pag nag-travel ka or mag-hire ka ng tao na mag-aalaga. Basta para ka lang nag-anak. Iba nga dito, dadalhin mo pa siya at ilalakad mo pa siya. So, malaki talaga siyang obligasyon guys. So, ayan, napapag-usapan niya kung mag-aanak ba kayo, mga ganyan. Malaking So, para pagdating dito, makakatulong yan for sure para pagdating dito, hindi kayo magkakagulatan kung ano ba yung mga gusto niyo sa buhay. Hindi yung sasabihin na ay kasi sabi mo noon. Yung iba nga, alam mo, may mga Amerikano, may mga apam dito, nasasabihin nila gusto nila mag-anak. Tapos pagdating dito, hindi na pala, nagbago sila ng isip. So, iniiwan sila ng Pinay. Kasalanan nila yan. So, problema nila yan. So, talagang siya guys, nagiging issue talaga dito yung pag-aanak. Hindi kaya sa atin na, oops, buntis ako. Okay. Another one. And then, buntis uli. Okay lang. Dito hindi pwede yung ganyan. At dito pinapagplanuhan kasi pag wala kang pera, hindi ka dito pwede mag-anak. Talagang mag-iipon ka. Kung gusto mag-anak dito, mag-iipon ka muna, mag-iipon bago ka mag-anak. Ganon dito. So parang hindi siya automatic na pag nag-asawa ka, automatic mag-anak ka. 'Di ba sa atin, expectation. Andun sa atin yung expectation na, nag-asawa ka na, kailan ka mag-aanak. Dito hindi uso yan. Talagang So yan, makakatulong siya guys para hindi kayo mag-aaway, maghiwalay, mga ganyan. Kahit yung 3 bagay lang na yan, pag nasettle nyo yan, mas tahimik yung buhay nyo. Although kami mag-asawa kasi yung anak ko, may anak siya, tapos may anak ako, tapos nag-asawa kami. So we're both in nasa mood kami na pwede mag-anak o pwede hindi. So ngayon, mainly nasa akin yung kung gusto ko ba o hindi. Kasi, ayan, malaki na mga anak ko kasi, kung ako yung nag-iisip kung mag-aalaga pa ba ako, kaya ko pa ba mag-aalaga ng bata, ayun. So, hindi dito basta-basta kasi sa Pinas, pag may pera ka, mayaya ka. Dito mahirap. Iwan ko lang. So, hindi siya naging issue sa amin yung kung mag-aanak kami o hindi. Hindi talaga siya, yung sabi lang namin, kung dumating oo, kung hindi, edi wala. Or kung gusto ko, edi gagawa ng paraan. Pero yung asawa ko parang he's just going with the flow na kung ano yung gusto ko. So, hindi siya naging issue sa amin. So, ayun guys, sana makatulong to sa mga naghahanap ng apam or sa mga mag-aasawa pa lang ng foreigner. Ayan, sana makatulong siya. Ayan. See you on my next one.